Na po tayong mag-coat ng ating mga calamares, mga kalodi. Then, diretso prito na rin tayo. So, yan. Nagpainit na ako ng mantika or magpapainit na tayo ng mantika. Dahil after natin na-coat yung ating calamare, diretso na tayo sa prituhan, mga kalodi. So, dahil nga alas 12 na, sabi ko sa sarili ko madali lang naman tong gawin. Kaya nga, yun ngayon ko pa lang siya inaano. So, hindi pa siya ganun kainit. So, mga kalodi, itong mixture ko na to hindi ko na siya nilagyan ng ng itlog. So, maluluto rin naman siya sa breadcrumb. Then, kakapit naman yung breadcrumb kahit wala siyang itlog, mga kalodi. So, yan yung ating calamari. So, yan. Kailangan mo lang ng matinding tiyaga talaga dito dahil isa-isa, mga kalodi. Dahil kapag binuhos mo yan minsanan, so, malamang magiging dikit-dikit yan talaga. Kaya kailangan, kung gusto mo na medyo presentable or medyo maluto siya individually, kailangan talaga isa-isahin mo lang siya, mga kalodi. So, yan. Yung ating calamari. Ito yung nabili ni stepdaughter na sana ipang-halo siya sa isi-serve sa nung birthday niya. Kasi lang, sobrang busy nung time na yon, hindi na rin siya nagawa. So, ang ginawa ni stepdaughter, sabi niya, ulamin na lang daw namin. So, ito, ulamin na namin tong calamari. Thank you for watching. Hanggang dito na muna, mga kalodi. Then, best result po, mamaya isisend ko.